Currently, we have a K to 12 curriculum for basic education. The proposal now is to make it into multiple educational pathways. Basically, what will happen is basic education will be K to 10. After 10, we can have a graduation for basic education. But if a learner wishes to proceed to a university or a college, then there will be an additional 2 years, grades 11 and 12, which will be under the Department of Education. Ma'am, on another matter, anong hopes ninyo doon and anong instruction nyo sa lahat ng mga teachers natin at lahat na sa field, ma'am? Sa matatag curriculum, we hope to address yung mga problems na nakita noon sa pag-aaral doon sa lumang K-10 na curriculum natin, nakaparte ng K-12 program natin. So ngayon, meron tayong pilot sa matatag curriculum and kung nakita ninyo lahat ng mga problema na sinabi ng mga local and international experts sa education, sinubukan natin i-address dito sa matatag curriculum. And meron tayong pilot ngayong taon na ito para makita natin kung ano yung mga problema sa implementation para sa susunod na taon, sa phased implementation natin ng matatag curriculum, konti na lang yung mga kailangan natin ng mga ayusin, ng mga gusot. House Panel OK's Bill making senior high optional for tech book pursuers, mula pa rin sa Philippine News Agency, ni Phil and Mikey Cervantes. Manila, isang panel ng House of Representatives ang nag-aproba ng isang panukalang gawing opsyonal ang mga baitang 11 at 12 para sa mga estudyante na mas pinipili ang makapagtapos ng edukasyon sa larangan ng technical vocational. Sa pagdinig, inaprubahan ng House Committee on Basic Education and Culture, na pinamumunuan ni Pasig City Representative Roman Romulo, ang isang hindi pa opisyal na panukalang batas, na kinikilala bilang Education Pathways Act. Sinabi ni Romulo na layunin ng panukalang batas na tulungan ang mga kabataan na makamtan ang kanilang pinakamataas na potensyal at mapalakas ang kanilang kakayahan na magtrabaho sa pamamagitan ng pagtatag ng mga landas sa edukasyon na nagbibigay ng kapangyarihan at kakayahan sa mga mag-aaral na kinakailangan para sa kolehiyo o trabaho. Nagbibigay ang panukalang batas na pagkatapos magtapos ng junior high school, may opsyon ang mga mag-aaral na pumili sa pagitan ng dalawang landas sa edukasyon, ang programa para sa paghahanda sa kolehiyo sa ilalim ng Kagawaran ng Edukasyon, DepEd, o ang programa para sa technical vocational na edukasyon sa ilalim ng Technical Education Skills Development Authority, TESDA. What will happen is basic education will be K-10. Pagkatapos ng grade 10, maaari tayong magkaroon ng graduation para sa basic education. Pero kung magpasya ang isang mag-aaral na magpatuloy sa universidad o kolehiyo, magkakaroon ng karagdagang 2 taon. Ang grades 11 at 12 ay ilalagay sa ilalim ng Kagawaran ng Edukasyon. Pero kung ang isang mag-aaral, matapos ang basic education grade 10, ay nais kumuha ng landas sa technical vocational, na sa kasalukuyan ay aking nauunawaan na mga 30 hanggang 36% ng ating mga mag-aaral ay pumupunta sa landas na ito sa halip na magpatuloy sa grades 11 at 12, magkakaroon tayo ng isang pinalakas na TESDA na mag-aalaga ng kurikulum kasama ang mga kasosyo sa industriya, pahayag ni Romulo. Nais natin na ang industriya ay direkta ring makilahok upang ang isang degree o diploma ay maaaring makuha rin ng mga nagtapos o mga makakumpleto ng kurikulum sa technical vocational. Nais nating maunawaan ng mga Pilipino na ang technical vocational ay highly competitive na sa buong mundo ngayon at ito ay isang mataas na natatanging propesyon na, kumpara sa paano ito tinuturing sa kasalukuyan, dagdag pa niya. Ayon sa panukalang batas, ang mga nagnanais magpatuloy sa landas para sa paghahanda sa kolehiyo ay dadaan sa senior high school, na ilalagay sa ilalim ng DepEd. Ang DepEd ang magde-develop at magpapatupad ng komprehensibong kurikulum para sa grades 11 at 12 na maghahanda sa mga mag-aaral para sa pagpasok sa mga kolehiyo at universidad.
Samantala, ang mga mag-aaral na pumipili ng technical vocational na landas ay ilalagay sa ilalim ng TESDA, na magbibigay sa kanila ng iba't ibang mga programa na nakadesinyo upang bigyan ng mga mag-aaral ng praktikal na mga kasanayan at kakayahan para sa partikular na industriya. Kasama sa mga programang technical vocational ang mga asignaturang magtitiyak na makakamit ng mga mag-aaral ang kakayahang magbasa, sumulat, at mag-comprehension. Ayon sa panukalang batas, ang TESDA ay itatalaga na makipagtulungan sa mga kasosyo sa industriya upang tiyakin na ang mga programa ay naaayon sa kasalukuyang mga pangangailangan at pamantayan ng industriya. Ang TESDA ay magpapamahagi rin ng mga programa para sa pagiging apprentice at mga oportunidad para sa on-the-job training ng mga mag-aaral na nasa technical vocational na kurso upang magkaroon ng praktikal na karanasan. Hinihimok ang mga stakeholder sa industriya na magbigay ng mga oportunidad para sa apprenticeship at makilahok sa pagpapaunlad ng kasanayan. Ang panukalang batas ay nagpapalakas din ng ideya na pagkatapos makumplito ang technical vocational na programa o pagkatapos ng sertipikasyon mula sa TESDA para sa kalidad na makapasok sa kolehiyo, maaaring mag-avail ang mag-aaral ng ladderized education program at mag-enroll sa mga kolehiyo o universidad para sa edukasyonal na pagpapabuti. Lusot na sa Komite ng Kamara ang panukalang naglalayong amyendahan ang K-12 Basic Education Program sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture kanina, nagkasundo ang mga kongresista sa pag-aproba ng Unnumbered Substitute Bill na nagtutulak na gawin na lang optional ang senior high school program para sa mga estudyanteng kukuha ng technical vocational course sa hinaharap. Para sa mga mambabatas, mas epektibo kasi ito. Ang target nila hanggang grade 10 lang ang basic education at pagkatapos naman ito ay may partikular na programa ang gobyerno depende sa landas na nais tahakin ng mga estudyante. But if a learner after completion of basic education grade 10 wishes to take the Tech Voc track, instead of going to grades 11 and 12, we will have an upgraded TESDA who will take care of the curriculum together with industry partners. Currently, we have a K-12 curriculum for basic education. The proposal now is to make it into educational, multiple educational pathways. Basically, what will happen is basic education will be K to 10. After 10, we can have a graduation for basic education. But if a learner wishes to proceed to a university or a college, then there will be an additional 2 years, grades 11 and 12, which will be under the Department of Education.